Aurora, tikman mo. Puro bagong prutas yan, ako mismo ang namili. Josh, tigilan mo na ang kalikutan mo. Umupo ka at samahan mo kami. Ngayon nasanay ka na sa mga gawain sa kumpanya, mas magaan na rin ang loob ko. Salamat sa iyo, Ma. Salamat at binigyan mo ako ng pagkakataong ito. Malayo pa ang tatahakin ko. Marami pang malalaking desisyon na ikaw pa rin ang kailangan para sa huling pasya. Ma, sa tingin ko, dapat ibigay mo na ang pagkapuno ng kumpanya kay Josh sa lalong madaling panahon. Magretiro ka na ng mas maaga para ma-enjoy mo naman ang mga ginintuang taon mo. Nabot ko na ang kwarto. Bilisan mo dito. Ma, Aurora, may importante lang na nangyari sa kumpanya. Kailangan ko munang asikasuhin. Kailangan mo talagang pumunta sa kumpanya ng ganitong oras? Josh, huwag masyadong magpakapagod. Ayos lang. Para sa'yo, lahat ng pagod sulit. Ma, alis na ako. Sige lang, mag-ingat ka sa daan. Pagbutihin mo ang pagmamaneho. Eva, simula ngayon, ang kumpanya ay pamamahalaan ng anak mong babae at manugang mo. Dapat mas maglaan ka ng oras sa amin sa pag-iensayo ng sayaw. Sa susunod na buwan ay ang citywide square dance competition. Ikaw ang haligi ng grupo namin sa entablado, kaya hindi ka pwedeng mawala. Sige, siguradong pupunta ako. Wala rin namang masyadong nangyayari sa kumpanya ngayon. Ang mag-asawa ay malambing at magaling, at si Josh ay nagiging mas maaasahan. Talagang makakalma na ako ngayon. Pagkatapos kong magpagod halos buong buhay ko, panahon na para bumaba at namnamin ko ang tahimik kong sarili buhay. Grabe Jenny, ang ganda nitong kotse mo. Mukhang mahal to ano? Ang galante ni Josh sa'yo. Nakakainggit ka talaga. Wala lang yan. Pang-commute lang ang kotse. Sabi ni Josh, pwede kong piliin kahit anong duplex na gusto ko. Sa Stonewall Estates. Sakto ang timing. Magaling kang pumili. Samahan mo ako at tulungan akong pumili. Hello miss, ito ay isang community na walang sasakyan. Walang kotse dapat pumasok dito. Bakit ang dami mong hindi nakikita? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang girlfriend ng presidente ninyo. Ang lakas ng loob mong harangin ang kotse ko. Gusto mo bang mawala sa trabaho? Mga matandang bruha, naghahanap ba kayo ng gulo? Bawal ang sasakyan dito sa loob ng village. Alam niyo ba kung gaano kadelikado magmaneho ng ganito? Padalos-dalos? Ikaw, matandang bruha ka. Pakiramdam ko, nilalatagan mo lang ako. Para-parahan, di ba? Anong klaseng ugali yan? Hindi mo pinansin ang warning sign. At muntik mo nang masagasaan ang mga naglalakad. Imbes na mag-sorry pagkababa mo, ang yabang-yabang mo pa at ang tapang mo. Kung nasagasaan mo si Eva Bennett, kakayanin mo ba panagutan yon? Akala mo ba, dahil mamahal ng kotse mo, espesyal ka na? Basta-basta mo lang nilalabag ang reglamento dito? Ano ba pinagsisigawan mo dyan? Tuturuan mo pa ako ng patakaran? Alam mo ba kung sino ang nagpapatayo nitong village na to? Boyfriend ko siya. Kahit saan ako gustong magmaneho. Kahit anong linya gusto ko, pwede. Wala kayong pakialam, mga matatanda, kung anong gawin ko. Tama, pumupunta lang naman kayo dito para makalibre ng pwesto sa sayawan? Ang malas naman. Ang plaza dito sa village na to, talagang ginawa para sa mga senior na mag-ehersisyo at magpahinga, pampublikong lugar ito. Kung pampublikong lugar, syempre pwede kaming sumayaw dito. Tama yan. Naku, ang dami mo namang sinasabi. Tingnan niyo mga sarili niyo. Mukha ba kayong may kakayahan magkaroon ng bahay dito? Mga pulubing matatandang, wala kayong karapatang sumayaw sa ganitong kasosyalan na village. Tigilan nyo nga ang daldal, pakinggan nyo ha, ang boyfriend ni Jenny Fitz, ang presidente ng Stonewall Holdings. Konting panahon na lang, magiging kay Jenny Fitz na ang buong village na to. Kung alam nyo mabuti para sa inyo, umalis na kayo ngayon na at tigilan ang pagbabara sa daan namin. Boyfriend mo?
Ma, aalis na po kami papuntang opisina. Ingat sa pagmamaneho, ha? Hindi ba kotse namin yan? Cosimo! Matandang bruha. Nangangarap ka pa ba? Alam mo ba kung magkano ang halaga ng kotse na to? Isang hampas lupa na ang buong suot na nasa katawan mo, hindi man lang umaabot ng 300 piso. Naglalakas loob ka talagang sabihin na ang sports car na to ay sayo? Kahit ibenta pa kita, hindi mo kayang palitan kahit isang gulong. Malinaw na hindi sa'yo ang sasakyan na to. Sinabi mo na ang presidente ng Stonewell Holdings ang boyfriend mo. Oo nga. Ngayon alam mo na, umalis ka na. Nag-iimbento ka lang ng kwento. Sige, tawagan mo siya at patunayan mong totoo ang sinasabi mo. Bakit ko gagawin yan dahil lang sinabi mo? Sino ka ba sa tingin mo? Takot ka nga tumawag, pero nagdadabog ka dito. At pinapaalis mo pa kami? Magpasundo ka ng security dito at tingnan natin kung sino ang palalayasin nila. Ikaw! Siya, tignan mo to. Makinig ka ng mabuti. Tatawagan ko siya ngayon mismo. Jenny Fitz, kumusta? Nakahanap ka na ba ng tirahan? Ay, wag mo na akong tanungin. Kakaapasok ko lang sa village, naloko agad ako ng grupo ng matatandaang bruha. Hindi lang nila ginalusan ang kotse ko. Pinipilit pa akong pabayaran. Ganun ba? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Dahil lang sa mga matatandang bruha, sobrang sama nila. Huwag kang mag-alala. Papunta na ako dyan. Tatawagan ko muna ang admin ng village at sabihan ko silang asikasuhin. Siya talaga ang mahal kong manugang. Narinig mo ba yan? Malapit nang dumating boyfriend ko. Kaya tumabi ka na. Sige, hintayin natin siya. Tingnan natin kung lakas loob pa niyang paalisin ako. Admin ng village? Anong nangyayari? Niloko ang girlfriend ko ng mga tao dito sa village. Ayusin ninyo yan bago ako makarating diyan. Mga matandang bruha. Kung hanap ninyo gulo, maghintay na lang kayo. Josh Peterson, pinagkatiwalaan kita, pero nagagawa mo pa to. Sa likod ng anak ko, gusto kong makita kung paano mo ipapaliwanag yan pagdating mo dito. Mga matandang bruha, huwag niyong subukan ang swerte niyo. Ang lakas ng loob mong humarang sa akin. Tapos ngayon, palaban ka pa sa akin. Mahilig ka bang sumayaw? Sige, magpakasawa ka sa sayaw mo. Anong ginagawa mo? Sobra ka na. Sino ka para sirain ang mga speaker namin? Ang lakas mong magbanta sa amin? Masyado na akong matiyaga sa'yo. Ikaw, matandang bruha? Ang lakas mong manapak sa akin? Babagsak din kita. Ano ka diyan? Hayaan mo siyang lumapit dito. Sayang talento mo. Ginagamit mo lang sa ganyan. Nagbubuli ng mga babae at matatanda, tapos nananira pa ng gamit. Ganyan ba ang itinuro ng magulang mo sa'yo? Sobra ka na ha. Tumawag na ng pulis. Bilisan nyo. Ang lakas mo talagang magbanta sa amin. Kami, mga matatanda, lalaban din sa'yo. Tumawag kayo ng police. Jenny Fitz, itong mga matanda, tila nawawala na sa isip. Kapag lumala to, baka tayo pa mamalasin. Nagkakaisa kayo laban sa akin, ha? Sige, game tayo. Nagpapakatatag ka ba? Huwag kang magtago kung matapang ka. Tingnan natin kung hindi ka talaga takot mamatay. Eva Bennett, mag-ingat ka. Sigil, un tour. Sakto ang dating mo. Itong mga matandang ito, nagkunwari ng aksidente para mangikil. Tapos sinugod pa kami. Tingnan mo, ganito ang ginawa niya sa akin. Bilisan mo at arestuhin mo na sila agad. Huwag mong isipin na pwede kang magpa-importante dahil matanda ka lang. Marami akong pera para sa mga abogado at pwede kitang idemanda hanggang mabulok ka sa kulungan. Ginong Bennett? Bakit nakatayo lang kayo dyan? Yung presidente ninyo, si Josh Peterson, boyfriend ko siya. Ang sinasabi ko, yun din ang gusto niya. Sila ang lumabag sa mga patakaran ng komunidad. Pilitan silang pumasok sa lugar na bawal ang sasakyan. Kaskasero pa. Nasira ang paligid. Nagsisigawang nagmumura. Sinugod pa kami. Ngayon, kami pa ang pinalalabas na may kasalanan. Mr. Honor? Sa prinsipyo, dito sa komunidad na ito, bawal pumasok ang pinapayagang pumasok.
Tingnan mo, nasira rin ang signpost. Talagang mahirap ang sitwasyon namin ngayon. Anong sabi mo? Ulitin mo nga? Alam mo ba kung sino ang kausap mo? Maniwala ka man o hindi, isang tawag lang. Pwede kong ubusin lahat ng yaman ng pamilya mo. Nagtatrabaho lang sila. Walang pwede. Nang walang dahilan, tanggalin sila. Sige. Ngayon alam ko na ang nangyayari. Nagkakaisa kayong lahat. Sige, tingnan natin. Jenny Fitz, ayos na ba lahat? Josh, itong mga tagapangasiwa ng property at itong mga matandang ito, sama-sama silang nagplano. Pinapasok nila dito para set up ako. Ngayon, nilalabuan nila ang kwento at kinukutungan pa kami. Kalokohan talaga. Jenny Fitz, ibigay mo sa kanila ang telepono. Gusto ni Presidente Peterson na sagutin mo ang tawag. Bakit siya ang tinitingnan mo? Josh, ayaw nilang sagutin ang tawag. Sa tingin ko, ayaw niyo na talaga magtrabaho dito. Presidente Peterson, talagang ang lakas mo magpalakas. Kung nandito ka man para magkunwari ng aksidente at mangikil, o isa kang residente ng community na ito, itigil mo na ang panggugulo sa girlfriend ko ngayon din. Kung hindi, ipapakita ko sa iyo ang magiging resulta kapag sinubukan mong babanggain. Thanks so much. Siya, gusto ko ngang makita kung anong kapalaran ang naghihintay sa akin. Hoy, matandang walang modo, hinahanap mo talaga ang gulo. Jenny Fitz, sabihin mo sa property management na kung merong kahit isang tao na umalis bago pa ako makarating dito, bukas tanggal silang lahat sa trabaho. Okay, narinig ka nila. Ano pang hinihintay mo? Hindi ka ba susunod sa utos ni President Yang? Mr. Nair, mas mabuti pang palampasin na lang. Huwag mo kaming ilagay sa alanganin. Ganito na lang. Magbubukas kami ng special na daan para sa'yo. Pwede kang dumaan sa likod. Pwede ba yon? Kalokohan! Bakit ba ako magbibigay daan sa kanila? Sinasabi ko sa inyo, ngayon dito mismo ako dadaan. Tama nga. Si Jenny Fitz ay girlfriend ng presidente ninyo. Bakit siya mag-detour pa sa sarili niyang lugar? Palagi mong pinapahayag na ikaw ang girlfriend ng president ng Stonewell Holdings. Pero alam mo ba nakasal na siya? Eh ano ngayon kung kasal na siya? Ang Bennett family, dalawa lang ang babae. Isa, semi-retired na matanda at isa naman, inosente at walang muwang. Malapit na ang Stonewell Holdings mapunta sa boyfriend ko. Pag naupo na siya sa posisyon, unang gagawin niya ay sipain palabas ang babaeng iyon. Tapos, ako na ang magiging legit na chairlady ng Stonewell Holdings. Ang humarang sa akin ngayon ay naghahanap ng kamatayan. Silang, Ano bang hinihintay mo? Ang sinasabi ni President Peterson, biro lang ba para sa'yo? Ayos lang. Isa-isa kayong lahat. Lahat kayo gusto akong kontrahin? Sige, ipapakita ko sa inyo. Kung ano ang ibig sabihin nito, pag mali ang kinakalaban ninyo. hayaan mo siya magplano. Eva, yung speaker mo, halaga niyan higit 1 million. Ayos lang. Hayaan mo muna siyang magyabang. Grabe, sobrang bastos at walang modo. Mga matanda, itong 1,000 pwede na para sa bulok na speaker niyo. Ayan, kunin nyo na. Hindi lang kayo ng mamaliit ng tao. Wala rin kayong alam. Hindi nyo nga alam ang simpleng common sense. Itong 1,000, di na kayang bumili ng kahit isang pyesa ng speaker ko. Mga matanda, yung ganyang klaseng speaker halaga lang talaga ng ilang daang piso. Pang-bargain lang yan, basura. Grabe. Gusto nyo pa akong lokohin, ha? Dapat sinisigurado nyo muna bago magsalita. Ito ay high-end flagship portable outdoor series. Voice of Monarch, special custom edition yan. Anong custom edition na kalokohan? Hindi nga ako nakarinig ng ganon. Huwag niyo akong binibigyan ng galing sa off-brand. Jenny, huwag ka munang magsalita. Tingnan mo, tong speaker na to mukhang German custom edition talaga. Halaga nito, 1.28 million. Hindi mo ba sinabi girlfriend ka ni President ng Stonewell Holdings? Binili ko yung sound system niya ng 1.28 million. Kung kulang pa, kahit sentimo, walang makakalabas sa inyong dalawa dito. Hindi. Imposible. Itong mga hampas lupa, paano nila makakayang bumili ng speaker na higit sa 1 milyon ang halaga? Jenny,
Paano tayo makakahanap ng higit sa 1 milyon? Bakit mo ako tinititigan? Hindi ko kayang maglabas ng ganun kalaking pera. Dati ang lakas ng loob mo magsalita. Anong nangyari? Ni 1 milyon? Hindi mo kaya? Sinong nagsabi na hindi ko kayang maglabas ng higit sa 1 million? Ang sports car ko. Mas mahal pa sa dalawa ng mga basura mong speaker. Ay Josh, nasaan ka? Grabe, ang kapal ng mukha ng mga tao dito. Ayaw nila akong paalisin. Sinubukan kong pandarin pilit. Pero nabangga ko ang isa sa mga basura nilang speaker. Ngayon, hinihingan nila ako ng sobrang laki ng bayad. Gusto nila akong magbayad ng 1.28 million. 1.28 million? Para saan? Anong klaseng speaker yan na ganun kamahal? Sa tingin ko, ang tawag ay high-end, flagship outdoor portable series. Napadalos-dalos lang ako. Sorry, Josh. Pwede mo ba akong padalhan ng INAS $80.28 million? High-end? Hindi ba yan ang series ng speaker na ginagamit ni Eva Bennett sa sayawan niya sa plaza? Huwag ka nang padalos-dalos ulit. Pwede ka ba ngayon? Pwedeng makahingi ng transfer ng 2 million para sa emergency? Yung card na nakakabit sa account ko, wala akong ganong kalaking pera. Nakakahiya ka. Paano ka nagawa na humingi sa akin ng pera? Wala akong pera. Hindi ako magpapadala kahit isang sentimo sa'yo. Matandang bruha na yon. Anong nangyayari? Pinagalit siya ni Aurora Bennett. Jenny, maghintay ka lang ng 2 minuto pa. Andyan na ako agad. Josh, paano yung pera? Pwede mong ibigay muna sa akin ang pera. Ayoko mapahiya sa harap ng mga matandang bruha na to. Sa ngayon, wala talaga akong ganung kalaking cash. Huwag kang mag-alala. Nasa gate na ako ng community, ako na bahala dito. Sige, bilisan mo lang. Matandang bruha ka talaga. Huwag kang mag-alala. Yung boyfriend ko andyan na rin agad. Tungkol sa pera, pag-usapan natin pagdating niya. Maghihintay ka pa na siya ang magbayad ng utang mo? Miss Turner, ang bata mo pa. At maganda ka naman. Sayang. Hindi mo lang alam respetuhin ang sarili mo. Sinisira mo pa pamilya ng iba at pinipili mong mangagaw. Ganyan ka ba pinalaki ng mga magulang mo? Anong karapatan? Ng isang walang hiya at mapagsamantalang tao gaya mo na magmayabang sa harap ko? Ikaw, ako. Papunitin ko bibig mo. Eva, Hawakan mo siya para sa akin. Bitawan ninyo ako. Anong ginagawa nyo? Nasiraan na ba kayo ng bait? Girlfriend siya ng presidente nyo. Mga gago, tingnan nyo lang. Pagdating ni Josh, papalagan ko kayo isa-isa. Tama na. Bitawan ninyo siya. Jenny? Josh, sa wakas nandito ka. Tingnan mo sila. Nagkaisa lang sila para pahirapan ako. Josh? Itong mga matandang bruha na naman. Tingnan mo nga ang pamamaga ng mukha ko. At saka yung pangit na speaker na yon. Iniwan lang nila yung speaker nila kung saan-saan. Sinagabal pa sa daanan, tapos sinubukan pa akong perahan. Kanina lang, ang yabang mo, di ba? Anong problema? Ngayon nandito na ang boyfriend ko. Bakit biglang natahimik kayong lahat? Takot na ngayon? Huli na. Hintayin nyo. Tingnan nyo na lang kung paano kayo tatapusin ni Josh. Tumahimik ka. Josh, yung matandang bruha? Siya ang nagudyok niyan. Kailangan turuan mo siya ng leksyon ngayon. Ipaluhan mo siya at pagyukurin sa akin, tapos mag-sorry siya sa akin. Tumigil ka na ngayon. Presidente Peterson, mahal kong manugang. Manugang? Josh Peterson, ang galing mo talaga. Ngayon lang kita nakita sa tunay mong anyo. Ikaw na nga ang kulit ng kulit. Nahintayin siya magbayad. Ayun, andito na siya. Bayaran mo na. Mama, ako. Nung nagsimula kang makipag-date kay Aurora, kakagraduate mo lang sa kolehiyo. Wala ka talagang kahit ano. Minamaliit ba kita kahit kailan? Pinanganak ka sa probinsya? At hirap ang pamilya mo sa pera. Noong ikinasal kayo ni Aurora,
Naawa ako sa hirap ng mga magulang mo. Mula sa handaan at seremonya ng kasal hanggang sa bahay na titirhan ninyo at mga gamit. Alin dun ang hindi ko ako mismo ang nag-asikaso? Mama, mali ako. Huwag mo akong tawaging mama. Nakakasuka marinig yan. Pagkatapos mong ikasal kay Aurora, ako mismo ang nag-alaga sa'yo at nagturo sa'yo kung paano magpatakbo ng kumpanya. Pinaangat ko ang reputasyon mo sa publiko. Pero ngayon, buntis pa si Aurora. Paano mo nagawang magkaroon ng kalaguyo? Sa likod namin, paano mo nagawa to kay Aurora at sa akin? Tinuring ka ni Eva na parang sariling anak. Kung may konsensya ka, kung tao ka talaga, hindi mo gagawin ang ganitong kasamaan. Ang biyenan na katulad ni Eva, bihira talaga sa mundo. Hindi ba't totoo yun? Buong puso niyang inalagaan ang manugang, pero ang napalaki niya ay isang walang utang na loob? May nakita na akong mga palamunin, pero hindi ganun kalakas ang loob para kunin lahat ng para sa sarili. Nakikipagsabuatang pa sa mga tagalabas para makuha ang yaman ni Eva, talagang nakakadiri. Palaging ka pang nagyayabang na, Presidente, ang boyfriend mo? At tagapangulo? Ka na daw? Anong klase bang tao? Siya para sa'yo? Kaya ba niyang panindigan ka at ibigay lahat ng gusto mo? Sasabihin ko sa'yo, kung wala ang pamilya Bennett, kung wala ako, si Eva Bennett, si Josh Peterson, wala talagang halaga. Tama na. Oo nga. Tama ka talaga. Nung nagpakasal kami ni Aurora, mula sa handaan at seremonya ng kasal, hanggang sa bahay at mga gamit, ikaw mismo ang nag-asikaso ng lahat. Hindi mo hinayaan ang pamilya ko gumastos kahit piso. Pero alam mo ba, kung paano ako tinatawanan sa likod ko? Pinagtatawanan nila akong talunan at sinasabi nilang umaangat ang pamilya ko. Sinasabi nila na ako, si Josh Peterson, lahat ng tagumpay ko. Galing lang sa magandang kinakasal. Dahil nagpakasal ako sa mabait na asawa at sinuwerte ako sa yaman ng biyenan na gaya mo. Ikaw? Matino ka ba? Lahat ng ginawa mo para lang makakuha ka ng magandang reputasyon. Katulad ngayon, ginawa mong lahat para purihin ka at sabihing ikaw ang pinakamagaling na biyenan. Tingnan mo, ito ang kabutihang ibinigay mo sa akin. Sobrang yaman mo. Kung talagang makatarungan at maunawain ka, nung nagpakasal kami ni Aurora, dapat binigay mong pera sa akin at hinayaan mo akong ayusin ang kasal ko mismo. Imbes na ikaw ang mag-asikaso na parang charity, ginawa mo akong katatawanan sa kasal bilang lalaking nakadepende sa mga babae. Josh Peterson, paano mo nagawang magbitaw ng ganitong kabastusan? Binigay ni Eva sa pamilya mo ang buong puso't kaluluwa niya, tapos kasalanan pa niya? Kasalanan niya talaga. Paulit-ulit niyang sinasabi na inaalagaan niya ako, pero sa buong kumpanya, lahat chismis. Sa likod ko, sinasabing isa lang akong palamunin na nanghihingi ng pabor sa harapan nila. Anong totoong karangalan meron ako? Matagal ko nang tinitiis ang buhay na ganito. Inalagaan ko si Jenny Fitz bilang kalaguyo ko sa labas. Bakit? Dahil pag nasa harap lang ni Jenny Fitz ramdam ko ang pagiging tunay na lalaki. Dakpin ang lalaking ito. At ang walang hiya niyang babae. Dakpin sila. Eva Bennett, minsan mo ba akong tinuring na anak? Kahit gaano ko man subukan, o kahit gaano karami ang tagumpay na naabot ko, palagi mo akong minamaliit. Palagi kang parang ang taas-taas mo kumpara sa akin. Hindi mo man lang ako ni minsan ginagalang. Grabe ka, sobrang wala ka talagang utang na loob. Dahil nga tinuring ka ni Eva na parang tunay niyang anak at gusto niya na balang araw, ikaw ang magmana ng negosyo niya kaya naging mahigpit siya sa'yo. Lahat ng pagsisikap niya napunta lang sa taong hindi marunong makinig. Tama na. Nagpapalakas ka lang ng loob dahil may pera at kapangyarihan siya, kaya gusto mo lang ipagtanggol siya. Siyempre, kakampi ka sa kanya at dinedepensahan mo siya. Ikaw, wala ka talagang kwenta. Kalimutan mo na? May saysay pa ba ang lahat ng pinagsasabi ko? Eva, ikaw ang nalugi dito.
Nagpalaki ka ng ganyang klaseng tao sa dami ng taon na lumipas. Walang utang na loob? Talagang nagpalaki ka ng walang utang na loob. Tama talaga ang kasabihan. Ang maliit na pabor nagpapasalamat, sobra-sobrang kabutihan nagdadala ng galit. Ang mga tulad niya talagang bulok sa kaibuturan. Kahit gaano mo siya alagaan, wala pa ring magbabago. Josh Peterson, ang kasal mo kay Aurora. Dito na nagtatapos ngayon. Ipapagawa ko sa legal team. Nakunin lahat ng ibinigay ng Bennett family sa'yo, pati bawat sentimo, na nagastos mo sa lahat ng taon. Ikaw naman, may nasira kang pag-aari. Nandito lahat ng ebidensya. Kung hindi ka magbabayad, humanda ka sa kulungan. Josh Peterson, anong gagawin ko? Ma, nagkamali ako. Alam ko talaga na nagkamali ako. Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Hindi mo pa rin naiintindihan kung ano ang nagawa mong mali. Alam mo lang, na ngayon lahat ng meron ka, malapit nang mawala. Huh? Hindi ganun yon. Mahal ko si Aurora Bennett. Puntis pa rin si Aurora Bennett. Tungkol dito, dapat hindi niya kailanman malaman. Hindi niya kakayanin yon. Ngayon mo lang naisip na nasaktan mo si Aurora Bennett? Ito. Bukas ay kaarawan ni Josh Peterson. Nung may ginagawa kang kalokohan kasama ang babaeng to ng palihim, bakit hindi mo inisip kung gaano kasakit para kay Aurora Bennett? Ma, ang tigas ng puso ko. Wala akong utang na loob. Nabigo ko. Ang pagtuturo mo sa akin at nagtaksil ako kay Aurora Bennett na sobra ang pag-aalaga sa akin. Ma, alam ko talaga ang pagkakamali ko. Sumpa ko kay Diyos. Mula ngayon, ako'y magiging tapat lang kay Aurora Bennett. Hindi ko na muling gagawin ang anumang bagay na makakasira sa kanya. Ma, kaya mo bang masdan siyang mauwi sa pagiging isang single mother? Single mother ka rin. Dapat ikaw ang pinakahigit na nakakaalam kung gaano kahirap para sa babae palakihin ang anak. Mag-isa. Eva, ang leon, hindi kayang baguhin ang balat niya. Sa ganitong pagkakataon, hindi ka dapat mawalan ng kontrol. Tama siya, Eva. Hindi ka dapat magtiwala sa lalaking tulad niya. Eva, huwag kang palambutin ng puso mo. Ang anak ko, ang anak ni Eva Bennett, hindi ganoon kadaling mabasag. At saka, ayoko talagang magkaanak pa si Aurora para sa'yo. Josh, anong gagawin natin? Matagal tayong naghintay at pinlano ang lahat. Tapos ngayon, nasira na ang lahat. Eva Bennett, sisirain mo ba talaga ako? Hindi ganun kadali yon. Anong ginagawa mo? Nakaluhod na nga ako para magmakaawa sa'yo. Ano pa bang gusto mong gawin ko? Kung ayaw mong bitawan ito, wag mo nang isisi sa akin kung bumaliktad ako. Nawawala ka na sa sarili mo. Sino ka ba sa tingin mo? Kung hindi dahil kay Eva, wala ka naman talaga. Ganun ba? Linisin ang lugar. Hindi sila residente dito. Palabasin niyo silang lahat dito. Tabi, Bakit niyo naman kami pinalalayas? tabi. Anong ginagawa mo? Itigil mo to ngayon din. Huwag ka nang magsayang ng laway. Eva Bennett, sa dami ng taon mo sa kumpanya, talaga bang inisip mong sumunod lang ako sa utos mo at wala nang iba? Itong mga staff na to, mula pagpili hanggang pagre-recruit, ako ang nag-asikaso sa bawat hakbang. Hulaan mo nga, sa ngayon, kaninong utos ba ang sinusunod nila? Iyo o akin? Anong ginagawa mo?
Bitiwan mo ako. Mga walang hiya kayo. Tinatanggal na kita bilang presidente ng Stonewall Holdings ngayon din. Wala ka ng karapatang mag-utos sa kanila. Bitiwan mo ako ngayon na? Nasiraan na ba kayo ng bait? Mga empleyado kayo ng Stonewall. Hindi nyo ba alam kung kaninong sweldo talaga kayo nabubuhay? Siyempre alam nila kung sino ang nagpapasweldo. Matanda ka na. Hindi mo ba narinig kapag may bagong boss? May sarili siyang taong dinadala? Josh Peterson, akala mo ba, dahil lang sa ilang security guard, makukuha mo na ang Stonewall Holdings? Para kang nababaliw. Para kang nababaliw. Ilang guard lang yan, siyempre hindi kaya. Pero paano kung ngayon, may masamang mangyari sa'yo? Ang chairman ng Stonewall Holdings, si Eva Bennett, ay malagim na inatake sa puso at pumanaw. At ako, bilang manugang ni Eva Bennett, at mapagmahal na asawa ni Aurora Bennett, siyempre ang papalit bilang tagapamahala ng Stonewall Holdings para manatiling maayos ang lahat. Sobrang logical, di ba? Parang perfectong script. No? Bitiwan mo ako. Josh, ang talino mo talaga. Si Aurora Bennett na baliw sa pag-ibig. Sobrang mahal ka. Basta itago lang natin. Ang mga nangyari ngayon, paniniwalaan kanya sa bawat salita mo. Pagdating ng panahon, atin na lahat ng Stonewall. Mga demonyo kayo. Sobrang kasamaan ang pinaggagawa nyo. Para bang wala akong halaga sa'yo? Josh Peterson, kung sasaktan mo si Eva, hinding-hindi kita papayagang makaligtas dito. Dati, ang plano ko lang naman ay ikaw lang ang aasikasuhin ko. Pero ngayon, mukhang gusto ng beshiye mo na manatili sa tabi mo. Josh Peterson, kung matapang ka, ako ang harapin mo. Gusto mong harapin kita? Sige lang. Pinakamahalaga sa akin yung mga taong hindi sumusuko. Hayaan mong makita niya lahat. At magpaalam sa kaibigan niyang pinakamahalaga. Josh Peterson, hindi ka makakalusot dito. Ang daming tao ang nakakita sa amin ni Diane dito ngayon. Kung may mangyari sa amin, hindi mo to maitatawid. Kapag nakuha ko na ang Stonewall Holdings, magkakapera na ako at magagawa ko na ang pagsara ng mga bunganga ng matatandang yon. Hindi mo pwedeng gawin to. Paniningil mo rin yan balang araw. Ano? Nasaan tayo? Sa totoo lang, malapit na dumating. Ang karma mo sa'yo. Eva. Josh Peterson, grabe, para kang hindi tao. Oo, ganun nga ako. Ano ngayon? Basta maabot ko ang gusto ko, gagawin ko kahit ano, kahit anong paraan, para mapasunod siya. Magluhod sa harap ko. Miss, ang ganda ng tafte mo. Ito ang limited edition na couple set ng shop namin. Custom made talaga to para sa mga magkasintahan. Ang ibig sabihin nito, walang hanggan, matatag na pagmamahalan. Bukas ang birthday ni Josh. Siguradong magugustuhan niya ang sorpresa mong ito. Bitawan mo ako. Eva Bennett, hindi ba ikaw yung laging mataas ang tingin sa sarili? Ngayon, gusto kong makita kang parang aso. Magluhod sa harap ko. Ano ang magagawa mo sa akin? Lahat ng ginagawa mo sa dilim, lalabas din yan sa liwanag. Mabait ang anak ko, pero hindi siya papet na madali mong kontrolin. Malalaman din niya ang totoo, hindi magtatagal. Hindi niya magagawa yon. Pag namatay ka sa aksidente, mawawala sa sarili ang anak mong mahal, lulubog sa sobrang lungkot. At masasaktan ng todo. Tapos, mag-overdose siya ng sleeping pills at magpapakamatay sa bahay ninyo. Singa? Hindi ba't napakagaling ng script na to? Ikaw, hindi mo pwedeng saktan si Aurora. Pagkatapos, lahat ng ari-arian ng pamilya Bennett, mapupunta na sa atin. Huwag mong sasaktan si Aurora. Pwede mong gawin kung anong gusto mo sa akin, pero pakiusap, huwag mong sasaktan siya.
magmakaawa ka sa akin. Lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Kung gagawin ko, papakawalan mo ba si Aurora? Depende yan kung mapapalugod mo ako. Tandaan mo, gawing malakas ang pag-iyak. Eva, wag! Eva. Eva. Tingnan mo kung kanino na napunta ito. Eva Bennett, alam mo ba gaano ko katagal hinintay ang araw na to? Pinaghirapan mo lahat ng buhay mo, pero sa huli, ibinibigay mo lang lahat sa akin. Lahat sa akin. Masyadong mahina yan. Sino ba ang makakarinig niyan? Eva. Eva. Anong nangyayari? Bakit ang phone ni Mama ang phone ni Mama? Eva. Josh Peterson. Nakikiusap ako sa'yo. Pakawalan mo na si Eva. Siya ang nanay ni Aurora. Mahal na mahal ni Aurora ang nanay niya. Paano mo nagawa ang ganito? Pakakawalan ko siya? Palalayain ba niya ako? Kontakin mo ang funeraria para magpakuha ng sasakyan dito. Pagkamatay niya, dalhin siya kaagad. At diretso sa cremation. Huwag mong hayaang makita ni Aurora Bennett ang mga sugat ng nanay niya. Walang dapat matirang ebidensya. Napag-isipan mo lahat. Paano naman ang matandang to? Siya, may anak siya tsaka apo. Pagkatapos ng lahat ng to, maraming paraan para turuan siyang sabihin lang. Ang dapat niyang sabihin. Dama! Tapos, magkakaproblema ang pamilya niya. Natural na matuto siyang manahimik na lang. Sige, tatawagan ko na ang punerarya ngayon. Josh Peterson. Josh, anong ginagawa ninyo? Aurora, anong ginagawa mo dito? May plano si Mom kasama si Tita Snyder mag-square dancing dito. Nagkataon lang na dumaan ako. Tapos nakita ko sila. Nandito rin si Mom? Hindi ko siya nakita. Anong ginagawa nila? Bakit nila sinasaktan ang mga tao? Wala lang yon. Nandito si Jenny para tumingin ng bahay. Dalawang matandang babae biglang tumalon sa harap ng kotse niya para lokohin siya. Tinawagan ako kaya dinala ko ang security para ayusin. Kahit scam lang yon, hindi dapat sila manakit ng tao. Tinawagan na ang pulis. Darating na sila agad. Dapat hindi ka sumali. Sa gulo na to, nag-aalala ako sa'yo. Kinaawaan mo ba ako? O ang hindi pa ipinapanganak na baby sa tiyan ko? Siyempre, nag-aalala ako sa'yo. Puntis ka ngayon, ihatid kita pa uwi para magpahinga. Iwan mo na lang to sa security at sa pulis. Sinabi mo bang nandito si Jenny para tumingin ng bahay? Bibili siya? Oo. Matagal nang gusto ni Jenny manirahan dito. Malapit lang tayo titira. Pag busy ako sa trabaho, papupuntahin ko siya dito para samahan ka madalas. Si Jenny ang bestie ko. Galing siya sa ordinaryong pamilya at sinisikap niyang mag-isa. Tandaan mong makiusap. Sa sales department, pag nandyan na, bigyan mo siya ng unit. Sa pinakamababang internal price natin, huwag siyang babayaan malugi. Alam ko na. Ay naku, huwag mo siyang masyadong isipin. Aurora. Aurora. Parang narinig ko ang boses ni Mama kanina. Baka namali ka lang ng dinig. May
May kakaiba talaga. Aurora, anong ginagawa mo rito? Sigurado akong narinig ko si Mama na tinatawag ako. Wala naman akong naririnig na boses ng nanay mo. Baka epekto na yan ng hormones mo. Dahil sa pagbubuntis, kaya parang may naririnig ka. Aurora, buntis ka na. Umuwi ka na at magpahinga ka. Huwag kang palaboy-laboy diyan. Tama siya, Aurora. Ang tagal na nating hinintay ang batang to. Kailangan mo talagang alagaan ang sarili mo. Kayanan ng security ang mga bagay dito. Tara na, ihahatid na kita pa uwi. Greg Palmer, siguraduhin mong ayos ang makeup ng mortician. Walang kahit sino ang dapat makakita ng mga sugat sa katawan niya. Isa pa, pagdating ni Aurora Bennett at na-identify ang katawan, ipadala agad sa cremation para walang maging problema. Huwag kang mag-alala. Matagal na kaming magkapatid ni Josh Peterson. Ako mismo ang mag-aasikaso ng pinapagawa niya at walang sablay. Ako mismo, walang sablay. Pag natapos ito, hindi ka lalabasan ni Josh Peterson. Josh Peterson, hindi kailanman pinapatay ni nanay ang phone niya. May nangyari kaya sa kanya? Ikaw, nag-iisip ka na naman ng kung ano-ano. Ano tingin mo kay nanay? Sa mundo ng negosyo dito sa Cloudview, ilang taon na siyang reyna. Sino magtatangkang galawin siya? Parang hinahanap lang nila ang gulo. Pero hindi ako mapakali. Parang may masama na mangyayari. Dahil lang yan sa pagbubuntis mo. Nag-iiba kasi ang estrogen at progesterone mo, kaya naging mood swings, nagkakaroon ka ng anxiety at paranoia. Love, huwag mong masyadong isipin. Magpahinga ka muna. Ako ang magluluto ngayon. Eva Bennett, huwag ka nang magmadali. Panahon mo na. Hindi magtatagal, susunod na rin sa iyo ang mahal mong anak. Ayusin natin ang makeup mo. Gawing maganda. Huwag kang gumawa ng ingay. Tulungan mo ako? Bawat kasalanan may sala, bawat utang may tagapagbayad. Habulin mo ang taong nanakit sa'yo, basta wag mo akong idamay. Ayos? Nakikiusap ako, wag mo akong idamay dito. Nakikiusap ako. Buhay pa ako. Huwag kang matakot. Totoo bang buhay ka pa? Ako ang chairwoman ng Stonewall Holdings, Eva Bennett. Sinusubukan akong patayin ng mga tao sa labas. Kailangan mo akong tulungan. Ibibigay ko sa iyo ang 100 million. Chairwoman Bennett, pwede ba kitang tulungan? May cellphone ka ba? Wala. Kinuha lahat ng cellphone ni Greg Palmer. Mamaya, bibigyan kita ng isang number. Pag nakalabas ka na, hanapan mo ng paraan para makontak siya. Sabihan mo siya tungkol sa kalagayan ko. Yung iba, hindi mo na kailangang alalahanin. Makakatanggap ka ng 100 million na gantimpala kapag tumawag ka lang. Sa buong buhay mo, hindi ka na maghahangad pa ng iba. Sige, gagawin ko. Lumapit ka dito? Maganda. Sundin mo muna ang plano. Aurora, Aurora, Aurora. May nangyari. May nangyari kay Mama. Paano ito nangyari? Bakit nauwi sa ganito? Ayos naman si Mama kaninang umaga. Aurora, alam kong nasasaktan ka. Nasasaktan din ako. Pero puno talaga ng hindi inaasahan ang buhay. Maaring sobrang napagod lang si Mama. Biglang inatake siya sa puso. Ang kailangan mong gawin ngayon,
ay magpakatatag at alagaan ang sarili mo. Mas mabuting huwag kang pumunta. Hindi ko kakayaning palampasin ang huling sandali ni Mama. Natatakot lang ako na baka hindi mo kayanin. Aurora, pangako mo na magiging matatag ka. Okay? Huwag mong kalimutan, nandito pa rin ako at ang anak natin. Presidente Bennett? Ay, teka lang. Nakontak ko na ang assistant mo. Lahat ng sinabi mong gawin, nagawa ko na. Maraming salamat talaga. Oh, sige. Ituloy natin ang makeup. Huwag mo silang babalaan. Hanggang dumating ang mga tao ko. Gets ko, humiga ka, maasahan mo ako. Ay, grabe, ang puti ng balat mo. Josh Peterson, Jenny Fitz, kayong dalawang sakim. Akala nyo ba talaga? Makukuha nyo lahat mula sa pamilya Bennett? Sisiguraduhin ko, magbabayad kayo. Ma, hindi ako makapaniwala dito. Seryoso ka ba o nagbibiro ka lang? Ma, paano umabot sa ganito? Gising ka na. Bakit mo ako iniiwan mag-isa? Ma, gising ka na. Aurora, huwag kang ganyan. Wala na si tita. Tanggapin mo na ang pakikiramay ko. Bumangon ka at alagaan mo ang sarili mo. Sa ganitong paraan lang siya matahimik. Tama siya, Aurora. Ngayon, ang pinakamahalaga ay maasikaso ang burol at mapaglaanan siya ng maayos na libing. At tungkol naman sa kumpanya, ang Stonewell ay bunga ng buong buhay ni Mama. Dapat natin panghawakan ang pamana na iniwan niya. Huwag mo siyang biguin. Heto ang waiver para sa cremation. Pirmahan mo na lang. Sabay-sabay nating ihatid siya ng maayos sa kanyang huling biyahe. Hindi pwede. Ang katawan ni Mama hindi pa pwedeng ipakremate ngayon. Bakit, Aurora? Alam ko mahirap pa sa iyong tanggapin agad to. Lahat naman tayo. Pero hindi na natin maibabalik ang mga namatay. Kailangan nating harapin ang totoo. Hindi pwedeng hayaan na lang na ganito si Mama. Josh, sabihin mo nga, saan mismo nangyari yun sa kanya? Palagi naman siyang malusog. Wala naman siyang history ng sakit sa puso. Paano siya inatake sa puso bigla? Wala man lang siyang senyales na mangyayari ito. May kakaiba talagang nagyayari dito. Tatawag ako ng pulis. Gusto kong mag-request ng forensic autopsy para kay Mama. Aurora, kalma lang. Ang mama natin pumanaw ng maayos, tahimik. Bilang mga anak niya, paano natin hahayaang ang katawan niya mapagdaanan? Ang ganitong klaseng walang dignidad na pagtrato? Hindi siya papayag na gawin to kapag nandoon na ang espiritu ni Mama sa langit. Tama siya, Aurora. Si Audie buong buhay niya, maingat sa kalinisan at hitsura. Kung igigiit pa ang autopsy, hindi siya magiging payapa. Aurora, pakinggan mo naman. Alam kong masakit. Ang bilis ng pangyayari. Wala sa atin ang handa dito. Pero kailangan nating maging matatag. Aurora? Oh, pirmahan mo na to. Bigyan natin ng maayos na paalam si Mama. Pagkatapos, magkasama tayong magpapatuloy sa Stonewell. Yun ang gusto ni Mama, ang makita na magkasama tayo. Hindi, Josh, ako. Kailangan kong alamin kung ano talaga ang nangyari kay Mama bago ang aksidente.
Josh, Nakikita ko, hawi ka talaga sa mama mo. Eksaktong ayaw mong tanggapin ang maganda sanang alok. Ang tanging tinatanggap mo, puro mga masakit na resulta. Josh, ano bang ginagawa mo? Ano bang ginagawa ko? Dahil hindi mo pinahahalagahan ang kabutihan ko, hindi na ako magpapigil. Ngayon, ang pirma, kailangan mong pirmahan to. Kung gusto mo man o hindi. Pirmahan mo ang dokumento. Wala ka na talaga, Josh Peterson. Ano bang ginagawa mo? Siguradong wala na ako sa sarili. Mula nang nagkalakas ako ng loob para patayin si Eva Bennett, okay lang sa akin na idagdag ka pa sa lista. Anong sinabi mo? Pinatay mo ang nanay ko. Tama. Kung makikipag-cooperate ka lang at pipirmahan mo ang kasunduan para sa paglipat ng shares, baka pabayaan pa kitang mabuhay ng ilang araw pa. Kung hindi, ipapadala kita. Para sumunod dun sa matandang bruha na si Eva Bennett ngayon din. Halimaw ka! Bitawan mo ako! Ano pang tinitingnan nyo dyan? Tulungan nyo ako. Saklolo! Saklolo! Hindi yan uubra. Puno ng mga tao ko ang buong punerarya. Kahit gaano ka pa sumigaw, walang darating para iligtas ka. Bitawan mo ang anak ko? Mama! Ma, Aurora, Buhay ka pa. sobrang saya ko na okay ka. Akala ko. ayos lang ako. Hindi ko pa napaparusahan ang dalawang to, mag-asawang walang puso. Paano ko kakayaning iwan kang mag-isa? Paano mo nagawa to? Bakit hindi pa siya namatay? Kung ganun lang ang pagkamatay mo, masyadong madali para sa'yo. Hindi ko alam. Sigurado akong nawala na siya ng hininga. Pero hindi sila. Makakatakas sa akin ngayon. Josh Peterson, ang sama-sama mo talaga. Paano mo nagawang gawin to? Ano bang nagawa namin ng mama ko para saktan mo kami? Bakit mo kami ganito tinrato? Hindi ko akalain, Eva Bennett, matanda na at butot balat, ang hirap mo palang patayin. Kaya uulitin ko lang. Binabalaan kita. Pag nasaktan mo kahit isang hibla ng buhok ni Aurora, gagawin kong impyerno ang natitirang buhay mo. Eva Bennett, tingnan mo kung nasaan ka. Baliktad na ang sitwasyon. Nasa kamay ko na ang lahat. Ibababalaan mo pa ako? Naloloko ka na yata. Ma? Hayop ka, hindi ka tao. Bitawan mo ang nanay ko. Mama, Aurora, tumakbo ka. Aurora, Miss Bennett, ang gabi na. Saan ka ba tumatakbo sa dilim? Kung talagang tumakas ka, kami ng mga kapatid ko mapapasama kami. Tatakbo ka pa talaga? Akala mo makakatakas ka? Josh, nakikiusap ako sa'yo. Ibibigay ko sa'yo lahat ng shares ko sa kumpanya, lahat ng pagmamayari ng mga Bennett. Ibibigay ko lahat sa'yo. Nakikiusap ako. Pakawalan mo ang nanay ko. Pakiusap. Bitawan mo ang nanay ko. Kapag nagsimula na, wala nang balikan. Kailangang mamatay si Eva Bennett ngayon. Kapag hindi siya namatay, tayo ang mamamatay. Kung magagalit ka, kasalanan nyo yan. Dahil pinahirapan nyo pa ang sarili nyo. Pahinga na kayo. Huwag kang mag-alala. Kapag huminga ka na ng huli, isasama ko ang pinakamamahal mong anak para sumunod din sa'yo. Para kayong dalawa, magkasama pa rin kahit saan man. Hindi. Chairman Bennett? Bitawan mo si Chairman Bennett?
Chairman Bennett. Ma, Ayos lang ako. Ayos lang ako. Tungkol sa kanila, hindi pwedeng palampasin ang isa sa kanila. Higpitan ninyo ang pagbabantay sa kanila. Hoy, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Ma, Aurora. huwag mo akong tawaging Aurora. At huwag mo na ring tawaging mama ko. Hindi mo iyon karapat-dapat. Jenny Fitz, tinuring kitang pinakamatalik na kaibigan. Pero nilandi mo ang asawa ko at nakipagsabwatan siyang patayin ako. Talagang bulag ako sa pag-alaga sa inyo. Mga masasamang tao kayong dalawa. Huwag kang mag-alala, Chairman Bennett. Itong hayop na to at si Jenny Fitz. Magbabayad sa ginawa nila. Naipaalam ko na sa legal na departamento at sa pulisya habang buhay silang mabilanggo. At hindi na makakalabas. Ma, alam ko talagang mali ako sa ginawa ko. Hindi, please. Ayoko pong makulong. Ma, nagkamali po ako. Ayoko pong makulong. Alam ko talaga na mali ako, Ma. Kulong? Para sa tulad mo, yan na ang pinakamagaan na parusa na kayang ibigay ng lipunan sa iyo. Yan ang pinakadakilang awa. Dapat kang magpasalamat sa lipunan at sa mga batas nito. Dahil iniligtas nila ang buhay mo. Kung hindi, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Hindi. Hindi ako pwedeng makulong. Ako na ang presidente ng Stonewall. Hindi ako pwedeng makulong. Aurora, tulungan mo ako. Para sa bata natin, ipakiusap mo kay Ma para sa akin, ha? Pag nakulong ako, masisira ang buhay ko. Aurora, alam ko rin na mali ako. Please, para sa pagkakaibigan natin, palampasin mo na lang ako, pwede ba? Matapos ang ginawa niyong dalawa, ang kapal niyong humingi ng tawad sa akin, hindi ko kayo mapapatawad. Habang buhay, hindi ko talaga kayo mapapatawad. Honey, huwag kang mag-alala sa mga gago na tulad nila. Hindi sila worth it. Ma, nagmamakaawa ako. Nawala ako sa sarili ko. Halimaw ako. Walang kwenta ako. Ma, pwede mo akong saktan o mumurahin, basta wag mo akong ipakulong. Ako, luluhod at magmamakaawa ako sa iyo. Chairman Bennett, kasalanan niya lahat ito. Minanipula ako ni Josh Peterson. Pinilit niya akong gawin to. Wala talaga akong kinalaman dito. Siya ang unang nang akit sa akin. Pinaasa niya ako sa matatamis niyang salita. Binigyan niya ako ng mga mamahaling kotse at malaking bahay. Sabi niya na kapag naging chairman na siya, iiwanan daw niya si Aurora. Ako. Nawala na ako sa tamang pag-iisip. Please, patawarin niyo ako. Maawa na po kayo sa akin. Jenny Fitz, nilalait mo ako ng basta-basta. Ikaw naman talaga ang unang nang akit sa akin. Sabi mo kapag nanatili ka sa akin ngayon, magiging kabit ka lang na nakatago sa publiko. Hindi ka naman nasiyahan doon. Pinilit mo pa akong gumawa ng aksyon laban sa pamilya Bennett ng mas maaga. Ngayon gusto mo pang ako ang sisihin sa lahat. Ang galing mo umarte. Grabe. Lagi mo lang iniiwasan ang responsibilidad mo at gumagawa ng mga mababaw na palusot. Itinatapon ninyo ang sariling kasalanan na parang basura sa isa't isa. Yung asal nyo ngayon, mas nakakaawa pa kaysa sa yabang ninyo kanina. Ma, talaga pong siya ang unang nang akit sa akin. Siya talaga. Siya ang nagudyok sa akin na ipagplanuhan kayo ni Aurora. Minanipula niya ako, Ma. Totoo po ang lahat ng sinasabi ko. Kailangan niyo akong paniwalaan, Ma. Sige. Dahil sinabi mo na siya ang unang nang akit sa'yo, bibigyan kita ng pagkakataon. Napatunayan yan sa akin. Ma, ako. Paano ko yun mapapatunayan? Ma, alam ko na ang gagawin. Josh, anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Kasalanan mo lahat to, malas ka. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana ako mapapunta sa ganitong sitwasyon ngayon.
Josh Peterson! Sinaktan mo ako? Hayop ka! Kung hindi dahil sa'yo na ginagamit ang kotse ko para magpakitang gilas at gumagawa ng gulo sa barangay, hindi sana nauwi sa ganito ang lahat. Sinaktan ka? Mas gusto ko pa nga sanang patayin ka ngayon. Josh Peterson, hindi ka rin malinis. Wala kang pakialam sa responsibilidad, walang ambisyon, at niloloko mo lang ang mga babae buong buhay mo. Isa kang kawawang talunan na umaasa lang sa mga babae. Papatayin kita. Talunan ako. Umasa lang ako sa mga babae. Eh, ikaw, Jenny Fitz, mas mabuti ka ba talaga sa akin? Ikaw pa nga ang nangakit sa akin noon at pumasok ka sa kama ko. Hindi ba para lang sa pera ang lahat ng yon? Isa ka lang babae na gagawin ang lahat para sa pera. Tama na. Ma, sabi mo papayagan mo akong umalis. Ah, ganun ba? Sinabi ko ba talaga yon? Mama, hindi mo pwedeng gawin to. Malinaw mong sinabi. Sinabi mong bibigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi mo pwedeng bawiin ang salita mo. May isang bagay na tama siya. Ano? Isa ka lang sa walang silbi at kaawa-awang talunan. Ikaw ang walang kwentang duwag na laging sinisisi ang mga babae para lang mailigtas ang sarili mo. Mama, alam ko na mali ako, seryoso, ngayon ko na talaga naintindihan. Ano ang kailangan kong gawin? Para patawarin mo ako? Ngayon, hindi tungkol sa kung pinatawad kita o kung papalampasin ko na lang. Ang mahalaga, nilabag mo ang batas. Ang batas ang magpaparusa sa'yo. Lahat nakakita. Sinubukan niyang pumatay at inatake kami dito mismo bilang mga mamamayang sumusunod sa batas, prangangpang. Hindi ba? Dapat nating gampanan ang tungkulin natin. Makipagtulungan sa mga pulis para madala itong kriminal sa hustisya? Grabe naman yon, Miss Bennett. Lahat kami saksi. Kung hindi dumating agad ang pulis, malamang si Miss Turner. Pinagtulungan na dito, posibleng napatay pa. Ava Bennett, paano mo nagawa akong lokohin? Nag-commit ka ng pandaraya, tangkang pagpatay, sinadya mong saktan, at nagdulot ng seryosong pinsala. Josh Peterson, habang buhay kang magmumuni-muni. Sa kulungan. Hindi. Ako ang presidente ng Stonewall Holdings. Saka pa lang nagsisimula ang buhay ko. Hindi ako pwedeng makulong. Aurora, tulungan mo naman ako. Para sa anak natin, nagmamakaawa akong tulungan mo ako. Hindi mabubuhay ang baby kapag walang tatay. Karapat-dapat ka ba talagang maging tatay? Itong baby, hindi ko na itutuloy. Tapos na tayo. Talagang tapos na. Dalhin silang lahat. Bitawan mo ako. Hindi. Pakawalan mo ako. Hindi ako makukulong. Aurora, hindi ko naman sinasadyang pakialaman ang desisyon mo. Ang gusto ko lang sabihin, sa buhay ko, nakilala ko na ang iba't ibang klase ng tao. Sa pananaw ko, sa tingin ko si Josh Peterson, hindi siya bagay para sa'yo. Ma, ayan ka na naman. Hinuhusgahan mo ba siya dahil hindi mayaman ang pamilya nila o dahil galing siya sa probinsya? Naku, ang kulit mo? Anong iniisip mo? Nag-umpisa rin naman ako galing probinsya. Sa tingin mo ba, ako yung klase ng tao na puro pera lang ang mahalaga? Hindi dahil sa pinanggalingan niya o sa estado niya sa buhay. Hindi ako makaluma. Ang sa akin lang, dami ko na ring nakita at pinagdaanan sa buhay. Kailangan mong magtiwala sa akin. Magaling ako magbasa ng ugali ng tao. Si Josh Peterson, hindi siya kasing tapat gaya ng akala mo. Tama na please. Ayoko nang pakinggan to. Mahal ko si Josh Peterson. Ako ang magpapasya sa kasal ko at gagawin ko ang desisyon para sa sarili ko. Ma, mali ako. Dapat nakinig ako sa'yo mula simula. Kung ginawa ko lang, hindi sana ako ganito ngayon. Ay, anak, sa buhay,
May mga aral talaga na kailangan nating maranasan mismo. Pag nadapa ka at naranasan mo ang sakit, doon ka matututo ng tunay. Okay lang yan. Umuwi na tayo? Akusado Josh Peterson, napatunayang nagkasala ng pandarambong, panlilinlang, pagtangkang pumatay, at malubhang pananakit. Pinagsama-samang hatol para sa iba't ibang krimen, habang buhay na pagkakakulong ang parusa sa kanya. Akusado Jenny Fitz, napatunayang nagkasala ng pagbuo ng gulo at panggugulo, pagtangkang pumatay, at malubhang pananakit. Pinagsama-samang hatol para sa iba't ibang krimen, 15 taon na pagkakakulong ang parusa sa kanya. Ma, itong bata, dapat ko pa bang ituloy? Kapag naiisip kong si Josh Peterson ang ama, at lahat ng nangyari, hindi ko talaga alam kung dapat ko bang dalhin siya sa mundong ito. Aurora, Kung itutuloy ang buhay na to o hindi, nirerespeto ko ang desisyon mo. Pero kung ako ang tatanungin mo, para sa akin, ang dugo simula pa lang yan. Hindi nito hinuhusgahan ang pagkatao. Ang magiging landas ng bata sa hinaharap at kung saan dadalhin ng puso niya, hindi yan nakasalalay sa pinagmulan niya. Kung paano tayo magiging huwaran, pagmamahal na binibigay ng pamilya, at tamang pagdidisiplina sa bahay. Aurora, hindi natin napipili para sa bata kung anong klaseng ama meron siya, pero pwede nating piliin kung anong klaseng nanay at lola tayo, at kung anong kapaligiran siya lalaki. Ma, naiintindihan ko. Tama ka. Hindi natin pwedeng gamitin ang kasalanan ng isang tao para husgahan ang buhay na hindi pa isinilang. Ang batang ito, hindi ito gapos ng nakaraan, kundi pag-asa para sa hinaharap. Pagkapanganak niya, ibibigay ko ang lahat ng pagmamahal ko at palalakihin ko siya ng tama. Sisiguraduhin kong magiging matuwid siya, mabuti ang puso, at matatag na katulad mo, isang tunay na matibay na tao. Josh, sobrang marupok si Aurora. Bilang nanay niya, hindi ko siya kayang bantayan habang buhay. Simula ngayon, lahat ng Stonewell Holdings, ipapasa ko na sa'yo. Isa lang ang hinihingi ko, alagaan mo si Aurora. Huwag mo siyang pabayaan. Bakit ba ako naging tanga? Sa sarili kong mga kamay, sinira ko ang buhay ko. Hindi. Hindi ko kasalanan ito. Si Jenny Fitz Kashi? Si Jenny Fitz ang naggamit sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, ako pa rin ang presidente ng Stonewell Holdings. Magmamaneho ako ng mamahaling kotse, titira sa malaking bahay, at may asawa akong tagapagmana na tapat. Love, nandiyan ka na. Ang hirap mo magtrabaho, love. Medyo pagod na ako. Tapos na ba ang hapunan? Sandali lang. Magpahinga ka muna sa sofa. Manood ka ng TV. Tatawagin kita pag handa na. Tanga ako. Hindi. Aurora. Mahal na mahal ako ni Aurora. Hindi niya magagawang ipalaglag ang anak natin. Hindi niya magagawang panoorin. Akong masira ng ganito. Tama. Hindi niya magagawa. Kailangan ko makita si Aurora Bennett. Ma, natapos na po ang bidding para sa bagong commercial complex project. Ito po ang preliminary design plan. Paki-check niyo po. Malinaw ang logic dito. Sa tingin ko, pwede itong planong ito. Aurora, ang laki na ng pinagbago mo. Ma, dati po talaga akong immature. Palagi po akong umaasa sa iba. At palagi kayong nag-aalala sa akin. Ang Stonewell ay bunga ng pagsisikap niyo ni Dad. Noon, hindi ko pa po talaga naiintindihan kung gaano ito kahalaga. Ngayon, alam ko na. Ako na po ang sasalo sa responsibilidad na to.
Hindi ko na po kayo pababayaan mag-alala. O si? Ngayon, makakatulog na ako ng mahimbing. Hello? Miss Bennett, nandito po kami mula sa State Prison. Si Josh Peterson, na inmate gustong makipag-usap sa inyo. Hindi po siya kalmado. Kapag hindi po kayo pumunta, magpapakamatay daw po siya. Sabihin niyo kay Josh Peterson, kung gusto niyang mamatay, bahala siya. Wala nang kinalaman ng pamilya Bennett sa kanya. Huwag niyo na akong abalahin sa kahit anong tungkol sa kanya mula ngayon. Ayaw po kayong makita ni Miss Bennett. Pinapasabi niya na ipinatanggal na niya ang bata. Tapos na kayo niya. Ma, kung wala nang iba, magsisimula na ako ng meeting ng project team. Sina? Ang anak natin? Malaki na talaga ngayon. Kapag lumaki na rin ang apo nating lalaki, saka ako tuluyang magre-retiro. At mag-e-enjoy sa buhay kasama ang mga apo, walang inaalalang iba.